Single mom at hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya itong makakausap natin na si Loisa ay inaayawan ng mga magulang ng higit isang taon niya ng boyfriend na si Jerry. Hindi rin papayag daw ang nanay ni Jerry sakaling magsama ng araw silang dalawa ni Loisa sa iisang bubong ng bahay dahil itong si Jerry ay tumatayong breadwinner din sa kanyang pamilya naman. Ang depensa ni Loisa tuloy, may trabaho din naman daw siya. At kung tutuusin, mas malaki pa nga raw ang kinikita niya kumpara sa sweldo nitong si Jerry. Kaya kausapin na natin, 29 years old po itong si Loisa, samantala si Jerry naman ay 27 years old, parehas silang taga Las Piñas. Unahin na muna natin si Loisa. Loisa, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Ayan, Loisa, nasa trabaho ka ba ngayon? Wala po. Okay, sige. Pero may hanap buhay ka, may hanap buhay din si Jerry, tama? Opo, online selling po ako. Yan, okay. Si Jerry naman namamasukan. Aha. Okay? Simulat sa pool, talaga ba medyo mabigat yung loob sa'yo ng mga magulang nitong si Jerry? Ay, opo. Dahil? Sobra po ang ginapangita nila sa akin. Ay, bale, mabigat ho talaga ang loob ng magulang po. Kahit po, alam ko po may anak po ako, pero parang hindi naman po yun dahilan. Dahil nagmamahalan naman po kami. Pero Yes. po, ang nanay niya po, talagang iba po ang pakikitungo. Papaano yung ibang Masakit lang. papaano yung ibang pakikitungo? Pumupunta ba kayo sa bahay nila Jerry from time to time? Loisa? Sa ngayon ho, hindi po ako masyado nagkapunta. Kasi po, ayun po, napansin ko po talaga na hindi po ganun kaganda po yung ano sa akin kahit po na andun po ako. Oo. Sandali, Loisa, kwentuhan mo lang kami nung pagbabago. Kasi syempre, sabi mo nga, parang nagbabago yung pakikitungo sa'yo. Syempre, bago mo nasabi yan, siguro naman, nung mga unang araw, mga unang linggo na nakilala ka nitong pamilya ni Jerry, kahit papaano, meron namang magandang naipakita o wala rin talaga? Nung first week o nung first time na ipinakilala ka nitong si Jerry sa mga magulang niya, kumusta? Maganda po sa una nung hindi po nila alam pa na single mom po ako. Yun, maayos naman. As in, Maayos. oo, Opo. maayos na maayos. Kailan nyo ba sinabi na ikaw ay single mother na rin? Mga halos isang buwan po. Tapos, Kasi hindi ko naman po ginaisip na big deal po sa kanila yan. ilan ba mga anak mo sa una, Loisa? Isa po. Okay. Ano bang dahilan? Bakit ka naging single mom? Iniwanan ka na lang ba o nakipaghiwalay ka? Papaano? Opo. Nabuntis po ako nung dalaga po. Ako. Opo. Nung medyo bata pa po ako. Oo. 18. Opo. 18 po ako na nabuntis po. Yan. Pero nung mga panahon na yan, na ipinakilala ka ni Jerry, responsable ka naman. O doon sa anak mo mismo, naghahanap buhay ka na rin. Opo. Opo. O, tama. Talagang, opo, itinaguyod ko po yung anak ko po. At sabi mo nga doon sa first month na hindi nila alam ay mainit ang pagtanggap sa'yo nitong Opo. pamilya ni Jerry. Yan, sa tingin ko. Maganda naman po sa Oo. umpisa po. Ipinaga- Hindi naman po ganun kaganda, pero at least parang medyo... Tanggap ka. Ano po? Tanggap ka. Parang ganun po. Yun, nakakausap ka naman o nakikipag-usap na maayos. Pero nung ang oras na nalaman nila na meron ka palang anak, nag-iba na talaga agad. Oho. Tama. Oho. Okay, bakit daw? Kasi daw po yung naririnig ko lang po. Kasi minsan po, naririnig ko yung mother niya po na sabihan po na madami pong babae na dalaga naman po. Wala daw pong sabit.
Oo. kung tawagin nila. Aha. Ano po, Nasan ka nito? Nasan ka niyan kung naririnig mo? nasa sala ho. Nasa sala lang, kinakausap nila si Jerry, so feeling mo ipinaririnig talaga sa'yo. Aha. Okay, may halong parinig yung pagsasabi at pakikipag-usap doon sa anak. Pero baka naman maliit lang talaga yung bahay at maririnig mo. Ganyan, mga paalaala lang ba ng isang magulang sa anak? Kasi hindi naman, with all due respect sa lahat ng mga single mothers, okay, meron talaga kasi mga magulang na ganyan, they only want what's best para sa kanilang mga anak. Okay, at hanggat maaari, yan din yung sinasabi, meron naman mga single, ba't hindi ka makahanap ng single na katulad mo? Baka yun lang naman yung isang statement na binanggit at sumama na rin ang loob mo, Loisa? Para sa akin po kasi, Hmm. hindi po yata tama po na parang parang nababastusan po ako Mhm. na tuwing parang ipapamuka po lagi na ganun po. Wala naman po akong ginawang masama sa kanila. Kaya bakit po nila kailangan na parang anuhin po yung pagka-single mother ko na never ko po na ipinagastos o pinaano ang anak ko sa boyfriend ko po. Ipinaako kay Jerry yung responsibilidad. Hindi mo yan Never. ginawa. Never. Pero dun sa tanong ko nga rin kanina, baka once mo lang naman narinig ito bilang paalaala ng isang magulang sa kanyang anak. Pero naulit pa ba yon na yung ganyang klase ng mga statement, single mom yan baka may iba pa dyan, Jerry. Naulit pa talaga na naulit. Okay. Kasi hindi lang po sa porket single mom. Ano pa? Saka wala daw po akong, hindi daw po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Yun. Okay, sige. Sa pagkakataong ito, kausapin naman natin si Jerry. Ayan, kasi nga marami naman din palang nasasabi na yung mga magulang niya, lalo na yung nanay, yung nanay ni Jerry against you. Okay. Yung tatay, hindi ba ganun? Ha, Loisa? Yung tatay ni Jerry, hindi naman. Hindi ho, dahil minsan ko lang naman po na makita. Okay. Sige, kausapin naman natin si Jerry mula din dyan sa Las Piñas. Jerry, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali po. Oo, Jerry. Naririnig mo ba yung mga sinasabi nitong si Loisa na isang taon mo ng girlfriend pero nung daw malaman ng magulang mo, lalo na nga ng nanay mo, na siya ay isang single mother, ay nag-iba na yung pakikitungo sa kanya? Opo. Bali, kasi parang dinedepensahan na po ako ng mother ko. Dinedepensahan saan? Pwede naman daw po ako maghanap ng ibang babae. Para, siyempre, may responsibilidad daw ako agad. Kaysa naman na, tapos hindi pa daw sa akin, gano'n. Kaya, pinapaunawa ko rin naman sa kanya. Na, kasi, siyempre, mother ko yun. Ayaw niya na masaktan din ako mamaya. Hindi rin mapunta sa maganda yung relasyon namin, di ba? Okay. Pero, hanggang ngayon ba, kayo pa rin itong si Loisa, Jerry? Opo. Yes po. Oo, yan. Saganang kayo pa rin at pinakikinggan mo naman syempre yung mga sinasabi ng nanay mo, ikaw, kumusta ba ang isang taon na pagsasama ninyo nitong si Loisa? Mukhang yun lang naman ang problema. Tama ba? Yun ang medyo major problem nyo talaga. O yung pagiging against o yung pagiging kontra nitong si nanay sa relasyon ninyo ni Loisa. Ano naman ang ginagawa mo tungkol dito? Bali, kinakausap po sila parehas. Bali, yung sa mother na side ko po kasi, hindi po basta-basta makakausap, magtatampo lang pagka regarding sa ganun. Kaya pinapaunawa ko muna kay Loisa na hinay-hinay lang muna tayo. Unawain muna natin, ganun. Tapos, siyempre magpatuloy pa rin tayo sa pagsasama natin. Kasi alam ko naman na mahal natin yung isa't isa. Siyempre, ganun talaga lagi na lang may challenges sa
relationship, wala namang perfecto. Kaya, Mhm. ano yung muna natin, pagdasal natin na magiging okay din ang lahat. Mm. Okay. Ayan, pero linawin ko lang dun sa sinabi mo kinakausap mo yung nanay mo. Dinedepensahan mo naman ba o nililiwanagan mo naman ba ang isipan ng nanay mo na, "Nay, alam ko yung gusto mo na mapunta ako dahil single ako, sa single din dapat ako." Alam mo may mga ganun pa rin kasi mag-isip magpasa hanggang ngayon Pero nakakalimutan nila na ipaalala na, "Nay, 1 taon na po kami, maayos naman kami. Mukhang kayo lang ang may issue sa amin." Dahil totoo ba yung sinabi ni Loisa, wala naman siyang pinapaako na responsibilidad sa'yo, lalo na doon sa bata na anak niya nga doon sa una. 'Di ba? Responsable naman na karelasyon itong si Loisa, tama ba? Tama po. Oo, ikaw ba, are you doing your part para paliwanagan nga si nanay o kinig-kinig lang? Alam mo, okay yan sabi mo nga, ipagdasal natin na maging okay. Pero kailangan hindi naman natin iasa lahat naman sa Diyos. Okay? O, na pati na lang yung magagawa mo para paliwanagan yung nanay mo, iaasa mo pa sa kanya. Ha? Pwede ba yon? Pwede naman po. Oh, ayan. Pero ito na nga ang pagkakataon na kung mag-usap nga kayo, Loisa and Jerry. Ayan, Loisa, ano ba yung gusto mo? Kinakausap daw kasi ni Jerry ang nanay niya naman, Pero ano ba yung gusto mong gawin pa nitong si Jerry para naman patunayan na hindi lang basta dinedepensahan, kundi ipinapaliwanag nyo sana sa nanay, yung sitwasyon na meron at yung relationship na meron kayo ngayon. Okay? Loisa and Jerry, mag-usap kayo. Go ahead. Hello? Mm. Hello? Ga. Ga. Mm. Bali, kinausap ko naman si mother regarding dun sa issue na yan. Kasi sabi ko naman, okay naman tayo. Then, di naman tayo magtatagal lang ganun kung hindi talaga okay. Sabi ko, marami talagang challenges. Sabi ko, sana wag na lang kayo yung maging balakid o maging hadlang sa amin sa pagmamahalan natin, di ba? Siyempre, mahirap naman magbuno ng ilang years na pagsasama na ganun lang dahil sa magulang na paghihiwalayin tayo o hindi ka matanggap. Di ba? Okay ka naman nagkakasundo naman tayo sa lahat ng bagay. Halos wala naman tayong pinagtatalunan. At yung sa anak mo, mahal ko rin naman yung anak mo. At wala naman akong responsibilidad masyado na inaako doon dahil siyempre sabi mo nga, kaya mo naman yun. Sabi ko, okay lang, basta ako tatayo na lang ako maging second father niya para okay naman yung bata. Ano masasabi mo ron, Loisa? Alam ko naman na ganun nga. Kaso, alam mo yun nga, sobra kasakit ba yung marinig mula sa nanay mo. Masakit. Sobra kasakit sa akin. Dahil ginagawa ko naman lahat. Hindi ako nanghihingi. Never ako nanghingi or kahit na sa'yo dahil mahal kita. Pero minsan, alam mo, hindi ko lang maisip kung paano nasasabi ng mama mo na nandiyan ako. 'Di ba? Parang gusto ko lang sana na kung mapunta ako sa bahay ninyo, medyo, alam mo, wala akong marinig o maiwasan man lang. Dahil siyempre, pag nandun ako, lagi talaga may naririnig akong ganyung salita. Kaya, diba, minsan, halos ayaw ko nang pumunta sa inyo. Dahil sa ganun, gusto ko sana kahit papano mapagtanggol mo ba? Mapagtanggol mo ako sa
mama Nimon, kahit hindi naman na yung anuhin mo mama mo, pero mapasabihan ba na wag muna ngayon kasi nandito ako, ganun, o di kaya mamaya na lang pag wala na ako para hindi ko marinig ba. Alam mo yun. Yun na nga yung sabihin ko sa kanya. Paliwanag ko sa kanya kasi hindi naman okay din yan. Siguro baka na ano mo lang din. Siyempre, alam mo naman, single ako. Siyempre, na wala akong anak, ganun. Kaya pinaparinig niya lang siguro sa inyo para siguro mahalin mo ako lalo at ingatan. Kasi siyempre magulang ko siya, natatakot din niya na masaktan ako. Tapos iwan mo lang ba? Kaya siguro intindihin lang muna natin kasi hindi rin ako makapag-ano sa kanya ng gusto. Gawa ng siyempre magulang ko siya, ayoko din naman siya magtampo. Tapos medyo lumaki pa yung issue. Kaya mas okay pa na ano lang muna natin, intindihin lang natin. Pero patuloy pa rin tayo sa relasyon natin. Okay. Loisa and Jerry, okay. Jerry, ikaw ba gumagawa ng paraan para mapalapit naman itong si Loisa sa nanay mo? Opo. Oo, gawa mo naman ng paraan na mailapit ang loob niya. Loisa, anong ginagawa mo sa bahay nila Jerry kapag ka nandun ka't bumibisita? Hindi kasi ako masyado nagtatagal, Kuya Poy, pero every punta ko talaga na dadala ako ng mga pasalubong, gamano ako, lahat po na makipag-usap ako, ga-entertain ako sa kanila, yung mag-hi, mag-ano. Yes. Yung alam niyo po yun, yung inilalapit ko po ang sarili ko po sa kanila. Okay. Opo. Lahat po ng respeto, ibinibigay ko po. Well, tama yan, Loisa, no? At Jerry, ginagawa naman pala ni Loisa ang lahat. Now, do your part. Oo, nandun na tayo sa punto na magulang natin yan. Hanggat maaari, syempre, ire-respeto natin ang kanilang mga desisyon. Pero hindi naman, wag naman lagi nating i-flaunt o wag naman natin laging ipagmayabang na iniingatan lang ako ng magulang ko kasi single ako. Aba, uy, marami mga single na may mas mahalaga pa. Ha, mas kumbaga yung mga bachelor o mga bachelorette kung tawagin na mga yayamanin talaga. Yung 'di ba? Don't get offended, Jerry, no? Diyan sa mentality ni nanay, bagaman sila ay concerned nga sa atin, sabihin niyo medyo bababaan naman yung pride. Oh, because that's their ego speaking. Hindi talaga yan yung kanilang personalidad. I don't think so. Oo, kaya wag masyadong mataas din ang expectations sa mga tao. Okay, Jerry? Medyo ibababa rin yung ihi. Masyado mataas ang ihi eh. Ha? Pwede ba yon? Apo, sinabihan ko naman po. Oo, hindi ko ina-encourage. Hindi ko ina-encourage pare na bastusin natin. Pero depensahan mo naman. Yung tao na katulad ni Loisa na siya mismo inilalapit niya yung sarili niya. Ikaw, do your part. Ilapit mo rin itong si Loisa at subukan na pakinggan o i-appreciate ng nanay mo. Sabihin mo, Nay, i-appreciate mo naman ang mga effort ni Loisa. 1 taon na po kaming magkasama. Okay? At hindi menos, hindi kabawasan para sa isang single parent na siya ay single parent. In the first place, hindi nila pinili na sila ay maging single parent. Okay? Ayan, dahil medyo masakit din yan. Ako, I have cousins, I have relatives na single parents. 'Di ba? Pero does that make them less of a person? 'Di ba? Sila ba ay kaiwan-iwan? Of course not. O hindi. Mahalaga ang mga single moms, mahalaga ang mga single dads. Iniwan sila, pero ang mga single katulad mo Jerry ay hindi mas mataas yung kilatis. Okay? Yung pa ring pakikisama natin, pakikipagkapwa-tao, yung respeto na maibibigay natin sa kapwa. Yun ang mas importante. It doesn't really, wala talaga sa conversation yung single parent ka ba? O single ka? Virgin ka ba? O hindi? Di ba? Hindi ganun.
Oo, ang usapan. Okay? Sabihin mo sa nanay mo, umalis na sa ganong klase ng conversation para gumaan-gaan ang usad ng buhay. O baka natatakot din kasi si nanay, ano? Kasi breadwinner ka, tama, Jerry? Opo. Oo, kung sakasakali ba na titira kayo ni Loisa sa isang bubong, isa ba yun sa mga kinakatakot ng nanay mo? Kaya dinidiscourage ka niya na wag na si Loisa kasi imbis na kayong dalawa lang ang gagasusan, meron pang isang bata, may +1 kung tawagin. Isa ba yun? Para po kasi yung mama's boy ako bali paborito po kasi ako ni mother kaya talagang ayaw niya na parang ayaw ko ilayo niya sa feeling niya. Okay, may problema tayo dyan, ano? Ayan, pero ang problema is between you and your mother. Pero ikaw rin ang makakagamot niyan. Okay, dahil kahit sino pala, kung ganyan, na ikaw ay mama's boy. Alam mo ako, mama's boy din ako eh. No, bagaman wala na akong ina. Pero hindi naman sa mga responsibilidad, ibigay mo na doon sa bata o ibigay na sa atin yung mga responsibilidad na kaya nating desisyonan. Yan ang ipaalala mo kay nanay. Okay, katulad ng pagdedesisyon mo na piliin itong si Loisa na makasama at 1 taon na nga kayo, single mother pa siya at that, wag ka nang babyhin masyado. Decision mo na yan, responsibilidad mo na yan, manalo man o mag-fail ang relationship na yan, decision nyo yan. Okay? Decision mo yan. Tama po. Wag mong yakapin masyado yung favorite ako ng nanay ko, mama's boy ako eh. 'Di ba? Wag. Oo, wag ganoon. Okay? Makipag-usap na maayos kay nanay, sabi mo, ready na po ako, nay. 27 years old ka na, Jerry. Ready ka na Tama sa po. mga responsibilidad. Okay? Ipaliwanag mo sa kanya ng maayos, ng mahinahon. Okay? Opo, tama po. Sige. Ano ba ang HEART, ang heart decision ninyong dalawa, Loisa and Jerry? Sige, ikaw muna, Jerry. Ayaw na ba? Mas pakikinggan ba si Mami o si Loisa? Bali, continue ko pa rin po yung relasyon namin ni Loisa kasi sayang naman din yung namin, yung mga panahon na magkasama kami. Saka yung pagmamahalan namin. Okay. So, ang desisyon mo ay ano? HEART. Ano doon? Ha? Approve o try again? Approve na approve. Okay. Si Loisa, eto ang tanong. Ano kayang isasagot ni Loisa dito? Loisa, ano ba sa'yo, ha? Half and half? I-evaluate mo na muna. Approve, reject na. Ayoko na, Kuya Poy. Gusto ko lang makausap kayo pero ayoko na. Or, letter T, try again. Ano ang sa'yo, Loisa? Try again po, Kuya Apoy. Kahit na parang ayaw na at nasasaktan na rin itong si Loisa. Pero try Opo. again. Okay. Pero, itry ko po ulit. Pero, hindi naman po ako mag-iintay ng tagal pang panahon, Kuya Poy. Opo. Tama. Bakit? Mga gaano katagal ba? Loisa? Mula po ngayon, siguro ho, mga kalahating buwan po. Tama na po siguro yun. 2 weeks. Kung wala po akong nakitang change or pagbabago. Improvement. Opo. Yan. Talagang, kahit po mahal ko po siya, let go na lang po. Yan. Okay, Jerry, narinig mo na maayos yan, ano? Yung sinabi ni Loisa na yan. Kumbaga, malapit na rin yung enough is enough para sa kanya. Well, good luck sa inyong dalawa, sa inyong relationship, ha? Loisa and Jerry. At sana nga manaig pa rin yung tawag ng pag-ibig kaysa naman doon sa, syempre, ginagalang natin ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak, yung concern na yan. Pero papaano naman kapag meron ka ng gustong papasukin sa puso mo na iba, pero nadidiktahan ka pa rin ng mga magulang? Be mature enough to get into a relationship. Okay? Be responsible enough para tumanggap ng mga responsibilidad. Tama ba yung sinabi ko? Be responsible enough to be responsible. Sa relationship. Pero ganun. Okay? Something to that effect. Hindi pa pwede na. Sabi ni nanay, sabi ni tatay, ayan, nanliligaw ka na nga, nakikipagrelasyon ka na